Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, August 28, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Demolition and formal structures sa Tondo, Maynila nauwi sa riot. 2 pulis at 1 miyembro ng demolition team sugatan. Mga pulis na sinasangkot sa mga nawawalang sabungero konektado sa Duterte War on Drugs ayon sa ilang mambabatas. VP Sara Duterte pabor sa utos ni PBBM na lifestyle checks sa government officials, pero VP Sara may hamon. Modus sa pagkuha ni Joseph C. ng Philippine passport at ID, posibleng katulad ng kay Alice Guo ayon sa isang senador. Boxing gloves at WBC Championship belt ipinresinta ni Manny Pacquiao kay PBBM. At sa balitang showbiz, the prima kontrabida is back. Gladys Reyes emosyonal sa pagbabalik kapamilya. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. May koneksyon ang mga pulis na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero sa War on Drugs ng Duterte administration ayon sa House Committee on Human Rights. Giit ng mga mambabatas, pareho ang sistema sa pagpatay sa mga biktima at pagdispatcha sa mga bangkay. Ngayon, hahawakan na rin ng House Quad Committee ang investigasyon sa kaso ng missing sabungeros. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. So we would like to know the truth about all this. Ano ba talagang mangyayari sa investigasyon ito? Lumabas sa pagdinig ng House Committee on Human Rights na ang 18 pulis na iniuugnay sa pagkawala ng mga sabungero ay konektado rin sa war on drugs ng Duterte administration. Ito ang isinawalat ngayon ni Manila 6th District Representative Benny Abante. In fact, nabanggit po ito ng CIDG na talagang mayroong mga ilang kapulisan natin among the 18 na naging involved din sa reward system ng war on drugs. Ani ni Abante, nakakadismaya na wala pa ring linaw sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Parang walang nangyayari sa investigasyon, although andyan ang DOJ, andyan ang CIDG, andyan ang NAPOLCOM, no? That are actually investigating. Dahil dito, hindi lang House Committee on Human Rights ang tututok sa pagdinig. Hahawakan na rin ito ng House Quad Committee. Gusto nating malaman ang talagang ang ilan sa kapulisan na nasa kustiya ngayon ng ating Philippine National Police ang naging involved sa reward system ng war on drugs ng araw. Ang Quadcom ang tumututok sa investigasyon sa war on drugs, extrajudicial killings at illegal pogo noong 19th Congress. Para kay Representative Sia Alonto Adyong, malinaw ang pagkakapareho ng kaso. That there seems to be a pattern wherein there's a location where the cadavers are to be dumped. No? The manner by which they are being disposed of is similar with the ones that we've heard during the investigation on EJK. Yung usapin po ng missing sabungeros, usapin ho talaga yan ng pagpapanagot at usapin din po yan ng hustisya. Inaasahan na magpupulong na ang mga chairman at mga miyembro ng 4 na komite kung kailan sisimulan ang Quadcom hearing sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Pinapanagot ni Senator Risa Ontiveros ang mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng Philippine passport at IDs sa inarestong Chinese businessman na si Joseph C. na anyay pareho sa naging modus sa Peking identity ni Alice Guo. Ibinunyag din ng senadora na posibleng may kaugnayan umano si C sa Chinese Communist Party, kaya dapat itong imbestigahan kung sangkot sa pang-espiya. Ang balitang ito ni Ace Cruz.
Mukhang parehong proseso ang dinaanan ni Joseph C. aka Chen Zhong-zhen, aka Shi Zhenzhong, tulad ng dinaanan ni Guo Huaping. Yan ang suspecha ni Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros kung paano nagkaroon ng peking IDs at Philippine passport ang inarestong Chinese businessman na si Joseph C. na naharang ng Bureau of Immigration. Ani Hontiveros, tulad ni Alice Guo, na isahan ni C ang ilang vital agencies ng bansa. May dapat managot. Yun ba ay yung local civil registrar lamang o yun ay yung Philippine Statistical Authority? Sa privilege speech ng senador nitong Miyerkules, hinimay niya ang ilang dokumento at larawan na nagpapatunay na Chinese national si C. Dahil sa mga nakita naming links ni Joseph C. sa Philippine Silk Road Chamber of Commerce and Industry na may links naman sa Chinese Communist Party at sa Belt and Road Initiative, nangangamba kami at aming iimbestigahan kung siya rin po ay may kinalaman sa espionage o sa pag-iispiya dito sa ating bansa. Kinastigo rin ng senador ang pag-aaring nickel business ni C na malinaw na labag sa batas lalo't isa siyang banyaga, pati ang iba niyang kumpanyang walang permit. Nauna nang lumutang sa pagdinig ng Senado na isa ang mga negosyo ni C sa mga nagamit niya para mapabilang sa auxiliary unit ng Philippine Coast Guard o PCG noong 2018 bago siya dinilis kamakilanlang dahil sa misrepresentation sa citizenship. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Suportado ng ilang government officials, maging ni VP Sara Duterte, ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle checks sa mga kawani ng pamahalaan. Pero may hamon rin sila kay PBBM para maging mas epektibo ang pagpapatupad nito. Narito ang ating balitang A to Z. Dapat lang. Sa pambihirang pagkakataon, sumang-ayon si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang utos na lifestyle checks sa mga kawani ng gobyerno. Sa harap yan ng investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control project sa bansa. Pero dagdag ni VP Sara, dapat mas malalim at malawak ang pagsusuri. Dapat anyang isali ang appointed officials, pati na yung mga nagsisilbing front ng mga opisyal ng pamahalaan. Hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Full support din si Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva sa hakbang na anyay dapat noon pa isinagawa bilang pangontra sa korupsyon. Si Senator Rizon Tiveros, pabor na isali sa lifestyle check hindi lang ang mga nasa ehekutibo kundi ang nasa Senado at Kongreso. At yun na nga kung iutos din or i-anunsyo din ng dalawang pinuno ng dalawang kapulungan, wala namang problema siguro. Pero hamon niya kay PBBM. Magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kaniyang salin. I presume sinasali niya ang sarili niya. Samantala, ang Bureau of Internal Revenue nagsimula ng mag-check sa lifestyle ng mga kontratista ng pamahalaan. Partikular kung nagbabayad ba sila ng tamang buwis sa mga kinita ng kanilang negosyo. Nakikita natin na marami silang ari-arian na finoflaunt at nakikita natin na malaki ang kanilang mga properties, yung titingnan natin. So ibabangga natin yan sa revenues. Kung mapatutunayang hindi naging tapat sa pagbabayad ng buwis, kakasuhan sila ng tax fraud at ididiskwalipika sa susunod na bidding ng government projects. Ang layunin nito ay tiyakin na lahat ng kumikita mula sa proyektong pinondohan ng buwis ng taong bayan ay nagbabayad din ng tamang buwis. Pagtitiyak naman ng BIR, sunod nilang sisilipin ang government officials.
Isiniwalat ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste na may kinalaman umano ang dating kongresista sa bidding ng mga naging proyekto ng Department of Public Works and Highways sa naturang lugar. Kaugnay nito, inamin umano ni District Engineer Abelardo Calalo kay Leviste ang pangalan ng ilang malalaking contractor at ang papel ng mga ito sa ilalim ng dating kinatawan ng distrito. Dagdag ng kongresista, mayroon umanong kickback ang dating mambabatas ng 10 hanggang 20% sa palpak na flood control projects. Nitong Martes, nagsampa si Leviste sa Batangas Provincial Prosecutor's Office para kasuhan ang nahuling nanunuhol sa kanyang district engineer. Minsan po, sinasabi daw na itong proyekto ay para sa contractor na ito. Minsan naman daw po, ang DPWH ay nag-advertise lang ng bidding at yung mga contractors na nananalo ay mukhang nag-usap sino yung magbid dahil hindi daw nagkakaroon ng quote-unquote tunay na bidding. Nagpahayag ng suporta ang Philippine National Police Commission kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ito'y matapos ayusin na Nartates ang naging balasahan ni dating PNP Chief Nicolas Torre III sa mga senior officials ng pambansang pulisya. Nagpasalamat naman ang NAPOLCOM kay Nartates at ipinagkatiwala ang kanilang buong suporta. Papasalamat tayo kay Chief PNP General Nartates. Thank you for implementing our National Police Commission resolution. Thank you for recognizing civilian authority over the uniformed service. Naglabas na ng updated look ang Department of Transportation ng bagong Kamuning Footbridge na itatayong direktang nakalink sa busway station. Sa animated design, commuter-friendly na ang footbridge. Malayo sa kasalukuyang matarik at mahirap na akyatin ng publiko na Mount Kamuning. Target ng DOTR na matapos ang proyekto bago matapos ang taon. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Jacinto. Base yan sa 5 p.m. update ng Pag-asa. Magdadala naman ng pag-uulan sa Western Visayas, Negros Island, Occidental Mindoro at Palawan ang habagat o southwest monsoon. Pinapayuhang magdala po ng payong dahil ito pa rin ang magpapaulan maging dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Nag-courtesy call si dating Senator at People's Champ Manny Pacquiao kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang Palace ngayong araw, August 28. Ipinresenta ni Pacman sa Pangulo ang Aztec Warrior Belt mula sa World Boxing Council na iginawad sa kanya matapos ang kanyang laban kay Mario Barrios nitong Hulyo sa Las Vegas. Nagpasalamat si Pacquiao sa suporta ng Pangulo sa Thrilla in Manila event na idaraos sa Oktubre. Ang Thrilla in Manila ay isang selebrasyon para sa ika-50 anibersaryo ng makasaysayang boxing match sa pagitan ni Muhammad Ali at Joe Frazier sa Araneta Coliseum taong 1975. Susunod, demolition ng informal structure sa Tondo, Maynila na uwi sa riot. 2 pulis at 1 miyembro ng demolition team sugatan. At sa palakasan, Alex Ayala bigong magpatuloy sa US Open journey matapos talunin ng pambato ng Spain. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ng mga residente sa Abad Santos, Tondo, Maynila at sa demolition team na nauwi sa riot.
Nahirapan ang mga otoridad na paalisin ang mga residente dahil sa walang humpay na paghahagis ng mga ito ng mga bato at bote sa mga demolition team members. Binakuran rin ng yero upang hindi mapasok ang informal structures ng mga demolition team at mga pulis, kaya napuwersa silang gibain nito. 2 pulis naman at 1 miyembro ng demolition team ang nasugatan. Sugatan ng 5 individual kasama ang 1 buntis matapos ang nangyaring banggaan sa 4 na sasakyan sa northbound lane ng NLEX sa bahagi po yan ng Maykawayan, Bulacan pasado 3:00 ng madaling araw. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaligtad ang itim na sasakyan matapos tamaan ng asul na sasakyan. Nagdulot naman ng mabigat na dalo ng trapiko sa NLEX ang naturang aksidente. Muli namang nagpaalala ang pamunuan ng toll plaza sa mga motorista na mag-ingat po. Simula ngayong Huwebes, August 28 hanggang October 11 ang campaign period para sa historic Bangsamoro Parliamentary Elections. Kasabay nito ang pag-iimprenta ng mahigit 2 milyong balota. Pero ayon sa COMELEC, wala na itong oras para ipatupad pa ang bagong batas para sa pagre-reallocate ng parliamentary seats ng Sulu Province. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Matapos ang 1 linggong pagkakaantala, umarangkada na ngayong Huwebes, August 28, ang pag-imprenta sa mga balota para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa October 13. 2.3 million ballots ang kailangan iimprenta sa loob lamang ng 39 na araw. Tingnan nyo naman po, September 15 kami matatapos sa mga balota based sa original districting. We are going to print today the provinces of Tawi-Tawi and Basilan. Ito'y sa kabila ng pagsasabatas ngayong Huwebes lang din ng Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ito'y matapos magpasya ang Korte Suprema na alisin ang Sulu Province mula sa rehiyon dahil hindi nito niratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Mapupunta ang 7 seats nito sa Lanao del Sur, Maguindanao del Sur at del Norte, Basilan, Tawi-Tawi, Cotabato City at sa Special Geographic Area. Pero ayon sa COMELEC, wala na itong oras para ipatupad pa ang Redistricting Act. Alam po namin, maki-question kami sa Korte Suprema sa aksyon na ito. But we are also writing a letter to the President, to the Senate President, to the Speaker of the House. And we are likewise, like before, we have written a letter to the Chief Justice informing them of the timelines of the COMELEC. Ayon sa COMELEC, maaari namang pagkatapos na lamang ng parliamentary election pagdesisyonan ang appointees para sa 7 seats o di kaya na may magsagawa ng special election para rito. Pagtitiyak pa ng poll body, hindi magbabago ang ballot faces o itsura at laman ng mga balota dahil ang 73 seats pa rin ang kanilang susunding allocation sa ngayon. Samantala, umpisa na rin ngayong Huwebes ang campaign period para sa mga kandidato ng parliamentary election. Tatagal ang campaign period hanggang October 11, 2 araw bago ang araw ng eleksyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nagsampa ng ethics complaint sa tanggapan ng Senate Secretary sina Attorney Ferdinand Topacio at 2 iba pang abogado laban kay Senator Riza Ontiveros. Bunsod nila ito ng witness tampering dahil sa ilang bayad umanong testigo na humarap sa nagdaang pagdinig ng Senado kay Pastor Apollo Kibuloy at sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinauubayan nila sa Senado kung ano ang magiging parusa kay Ontiveros kung sususpindihin o i-expel nila ito sakaling makakuha ng 2/3 votes sang-ayon sa saligang batas. Tinawag naman itong recycled lies at harassment ni Ontiveros. Hindi po pwede yung upper chamber ay may mga tao na nagbabayad, nagtatamper, nag-iimpluwensya at nangingidnap po ng mga testigo. So huwag niyo pong sabihin harassment po ito. Tugunan niyo na lang sapagkat may pruweba po kami.
Maagang nagwakas ang journey ng Filipino tennis star na si Alex Ayala sa 2025 US Open matapos matalo ni Cristina Bucsa ng Spain sa score na 6-4, 6-3 sa ikalawang round ng Grand Slam nitong Miyerkules sa New York. Tila nahirapan na si Ayala na makahanap ng tempo matapos magtala ng 21 unforced errors at ma-convert lamang ang 3 tira sa kanyang siyam na break point attempts. Samantala, sinamantala naman ng kalaban ng pagkakataon at tuluyang kumamada gamit ang isang forehand winner at isang ace upang makuha ang momentum hanggang sa matapos ang laban. Sa kabila ng maagang pagkakaalis, nananatiling isa si Ayala sa mga pinaka-binabantayang batang manlalaro sa larangan ng international tennis. Sa aming pagbabalik sa showbiz, the prima kontrabida is back. Gladys Reyes, emosyonal sa pagbabalik kapamilya. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Acclaimed actress and industry icon Gladys Reyes, balik kapamilya na. Ano naman kaya ang outlook ni Gladys sa kontrabida roles sa kanyang pagbabalik? Drama, makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. The Primera Kontrabida is back. Nagniningning ang mga mata ni Gladys Reyes sa kanyang grand welcome and contract signing sa Kapamilya Network ngayong August 28. Naka-white terno OOTD. Ready nang sumabak muli ang aktres sa drama. Present rin sa exclusive contract signing ang Kapamilya Big Bosses. Ibinahagi ni Gladys ang sekreto ng kanyang achievements at kung bakit hanggang ngayon ay nananatili siyang matatag sa industriya. I love what I do. And alam ko, pag gusto mo yung ginagawa mo, mamahalin mo to at mamahalin ka rin pabalik nito. Dagdag pa ni Gladys, pareho pa rin ang level of excitement niya sa pag-atake sa roles. Kahit sabihin mo na most of my roles were kontrabida roles, pero yung sa akin, mas na-challenge ako dun eh. Paano ko ba iibahin to? Paano yung approach ko dito? Paano ko magkakarakterize dito? Naging emosyonal naman si Gladys sa respeto sa kanya ng young generation of actors. Naiyak ako. Hindi, naiyak ako kasi syempre, ang dami-dami po namin, di ba, sa industry to, ang dami-dami po naming artista, actress man yan, performers. Pero kaya nga nakakaiyak yung respeto at pagpapahalaga, di ba? Kapag ka naramdaman mo yun after all these years. Sino naman kaya ang nais niyang makatrabaho? I want to work also with Jody Santa Maria. Jody, parang ang sarap niyang apihin eh. Di ba? Di ba? Kasi parang bait-bait ni Jody. Tsaka kilala si Gladys na nag-umpisa bilang child star at kalaunay nakilala bilang kontrabida sa classic TV series na Mara Clara noong 1990s. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Naging popular sa marami ang awitin na Golden mula sa K-pop Demon Hunters. Kaya naman lahat mega subok sa pagbirit at pag-awit. Pero lahat ba ng rendition ay pleasing sa tenga? Silipin ang reaksyon ni Bantay. Ang bait naman ni Bantay. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong gabi ay mula kay world-renowned Broadway icon na si Lea Salonga. Ang sabi niya, ang pagpapanggap bilang iba ay nagtatago sa sariling katotohanan na siya sanang makapagbibigay ng inspirasyon sa ibang tao.
At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.